Masasabi kong very interesting para dun sa mga familiar na itong terminology na 'to. At para dun sa mga parang ngayon niyo lang 'to na-encounter ay, siguro maku-curious kayo. Ang title natin is Huwag Makipamatok sa Hindi Mananampalataya. Naririnig ko lagi itong ipini-preach, guys, lalo na pagdating sa relationship. Yung mga young people, noong unang panahon, kapag ito ang pinag-uusapan, ay ang pinaka application niyan ay huwag kang makikipagrelasyon sa hindi mananampalataya. Okay? So, yun yung pinaka idea kapag ito ang pinag-uusapan. Okay? Ngayon, wala akong babaguhin, no? Wala akong babaguhin, kundi palalalimin lang natin yung understanding natin. Bakit kaya ito sinabi sa Bible at ano yung purpose kung bakit na to sinulat at mas makikita rin natin saan ba talaga to applicable. Applicable lang ba to sa relationship o applicable lang ba to sa sa iba pang aspeto ng buhay. Kaya noon, guys, nung pinag-uusapan to, nagigilty diyan yung mga may mga jowa na hindi 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 kasama sa church, nagtatago yung ibang member na ang kanilang mga boyfriend or girlfriend ay non-Christian, di ba? Yun yun. Kaya parang iniiwasan tong topic na to. Okay? Pero ngayon, ulit sabi ko nga, wala tayong babaguhin, kundi mas iintindihin natin kung bakit ito sinabi sa Bible. Okay, basahin na natin yung ating opening verse. Mababasa natin sa 2 Korinto, chapter 6, verse 14. 2 Corinthians, chapter 6, verse 14. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya, sapagkat anong pagsasama mayroon ng katuwiran at kasamaan, o anong pagsasama mayroon ang liwanag sa kadiliman. Ayan. Kaya guys, sabi ko nga sa inyo, initially, nung panahon namin, kapag itinuturo ito ay talagang ang application nito sa mga mag-aasawa. Ayan. Kasi nga, may binanggit dito yung pagsasama. Okay? Pero, palalalimin natin yung ating understanding. Guys, kapag sinabing huwag kayong makipamatok, kapag sinabi natin guys pamatok, ito lang talaga, wala nang ibang object na tinutukoy, kundi yung paod, or sa ating mga Tagalog, paod ba? Sabi ko nga sa inyo guys, pag tinuturo ko sa Middle East, sa panahon nila Jesus Christ, ay ang nang-aararo talaga ng lupa ay dalawa. Dito kasi sa atin sa Pilipinas, isa lang. So sa kanila talaga dalawa. Ang tawag dyan guys, yoke, yang nandyan sa batok nung dalawang kalabaw, nakakabaka, ay pamatok or yoke. Okay? At yan yung object, yan yung simbolo nung itinuturo sa atin dun sa binasa natin, wag daw tayong makipamatok. So ibig sabihin, hindi advisable, no, ayon sa Biblia, na kung ikaw ay mananampalataya, halimbawa ikaw to, ay magkakaroon ka ng makikipamatok ka sa hindi mananampalataya. Kasi nga, paano kung masama to? Paano magsasama yan kung masama to, itong isa ay mabuti? Okay? Pero yun nga lang, pwede kasi nating sabihing masama at mabuti, wag kang sumama sa masama, okay na yun eh. Pero kasi nabanggit yung hindi mananampalataya eh. Kasi pwede talaga natin, marami tayong magiging arguments pagdating dun guys, dun sa pagiging hindi mananampalataya. Walang argument siguro kung sasabihin lang natin wag kang makipamatok sa masama. Okay yun, di ba? Very self-explanatory. Pero bakit sa hindi mananampalataya? Di ba? Bakit sa hindi mo ka religion, di ba? At guys, sa ibang religion ay sobra tong ina-apply, no? Naniniwala ako hindi dahil malupit sila, naniniwala ako dahil may sinisave sila sa magpapakasal, okay? Punta tayo nung panahon na isinulat ito sa mga taga-Korinto ay meron talagang mga religion noong unang panahon. Okay, bukod sa Christianity, 'di ba? So ito yung ating religion. We are Christians kasi nga naniniwala tayo na ang Diyos, no, ay ang lumikha ng lahat ng bagay, at ang kanyang anak na si Jesus Christ ang isinugo niya para magkaroon tayo ng kaligtasan at magkaroon tayo ng connection sa Diyos.
Okay, at siya lang yung nag-iisang Diyos. Hindi lahat Christian sa ibabaw ng mundo, 'di ba? So meron ding magbibigay lang ako ng example, hindi ko kaya i-cover lahat ng mga religions kasi hindi naman talaga ako aware. So meron tayong mga Buddhist, no? Na yung mga servant doon ay mga monk. Pero guys, may papakilala ako sa inyo na nung panahon ni Jesus Christ at kahit wala pa si Jesus Christ, ito yung isa sa pinaka maraming bilang ng mga miyembro itong religion na to. Yung mga worshipper ni Baal. Okay, so ulitin ko unlike nung panahon natin ngayon, sa panahon natin, ang dami natin talagang religion. Pero guys, yung Christianity, pero dun sa Christianity guys, ang dami nating denomination ang tawag. Okay, pero Christian tayo, lalo na sa Pilipinas guys. Dalawa lang naman ang major religion sa Pilipinas Christian and Muslim. Yung Christian, marami lang talaga siyang denomination na ang tawag, hindi na religion So tayo, tawag sa atin, maraming may Roman Catholic, ay Christian yun. Ang tawag sa atin, born again, yung Pentecostal, Christian yun. Evangelical, may Protestant, Christian yun. Why? Kasi ang Diyos talaga natin, yung Creator, ay yung the ultimate God at yung kanyang isinugo, yung kanyang anak ay si Jesus Christ. So, magkakaiba lang tayo ng denomination. Okay, kaya ang gusto kong sabihin sa inyo guys, dun sa tinutukoy, dun sa ikalawang Korinto na pinag-aaralan natin, ay hindi tungkol dun sa halimbawa. Si Alexis ay nagkaroon siya ng boyfriend. Tapos yung boyfriend ni Alexis ay hindi natin kasama sa church. So, hindi natin pwedeng sabihin kay Alexis na, Alexis, bakit siya ang boyfriend mo? Kasi hindi natin kasama sa church. Okay? Sasabihin natin, Alexis, nakikipamato ka sa hindi mananampalataya. Okay? So, wrong context, guys. Wrong context. Kasi, hindi niya kasama sa church. Pero, guys, ang tinutukoy kasi talaga, dun sa ikalawang Korinto, ay other religion. Hindi talaga sila naniniwala sa Diyos na pinaniniwalaan natin. And hindi rin nila kiniklaim na si Jesus Christ ay ang tagapagligtas. Okay, sabi ko nga sa inyo, nung panahon nila, etong worshipper ni Baal, yan ang isa sa pinakamatinding kalaban ng relihiyon ng mga Kristiyano. Okay? Binabalikan muna natin yung original context nung pagkakasulat na yon. Kasi guys, ito na, punta na tayo sa other part. Kasi guys, nung unang panahon, nung isinulat yung binasa natin sa ikalawang Korinto, ito yung estado nila. Ito yung other religions in Corinth during the early church age. Okay? So ito, galing lang to kay Google. Kasi nga, noong unang panahon guys, hindi hindi niya talaga pwedeng ikumpara yung panahon natin, yung Pilipinas. Kasi ang Pilipinas, isa tayo guys sa the largest Christian nation. Kasi almost mula Luzon hanggang Mindanao, halos talaga Christians tayo. Okay? Pero nung panahon ng mga Corinth ay ilang portion lang ang mga Christian at marami pang ibang religion. Basahin ko In Corinth, during the early church age, besides Christianity, the dominant religious landscape included Hellenistic Judaism. Okay? So tong Hellenistic Judaism, isa tong religion at hindi nila kiniklaim si Jesus Christ as Savior. Okay? Yung Greek paganism, so ayan, makikita guys natin, kaya narinig yung Greek, pamilya na kayo dyan, iba yung mga Diyos nila, di ba? Sila Zeus, sila Athena. So meron talaga sila sariling mga Diyos. So hindi talaga nila kino-consider na ang Diyos natin ay ang totoong Diyos. So andun ang Roman religious practices. So yung mga Roman guys, lalo na 'di ba sakop sila ng Roma. Naku, halos ang sinasamba nila yung mga emperor nila, yun yung halos Diyos nila, yung mga tao. Kaya uso-uso nung panahon na yun yung kailangan silang mag-ambag, magbigay sa simbahan. Ayun, kaya lalong yumayaman sila. So, guys, gusto kong ibalik nyo muna yung ating sarili. Balik muna tayo sa time nila bago natin i-interpret
yung huwag kang makipamatok sa hindi mananampalataya. Ulitin ko, yung hindi mananampalataya na tinutukoy dito ay hindi talaga kumikilala sa Panginoon. Okay? Guys, itong ating pag-aaralan, part 1 lang muna to. Okay? So guys, kasi sa feeling ko, sa marami akong gustong ituro sa inyo, hindi kakayanin talaga ng isang session. So, hatiin natin siya sa part 1. Ngayon, gusto ko munang itakel natin, sino ang mananampalataya? Okay, ang pinag-uusapan kasi natin ay huwag makipamatok sa hindi mananampalataya. Feeling ko, mas kaya kong maipaliwanag ng gusto para maintindihan natin, sino nga ba muna yung mga mananampalataya. Kaya, since mananampalataya ang pag-uusapan natin, let's talk about faith first. Okay? Since tayo ay mananampalataya, we are believer, so ano nga ba yung pananampalataya? Okay, so guys, sa entire book ng Biblia, itong babasahin natin na Hebrews 11, chapter 11 verses 1 onwards, ang best reference talaga para pag-usapan yung pananampalataya. Basahin muna natin yung verses 1 to 6. Okay? Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan. Ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Okay? Familiar na tayo, no? Verse 2, tunay na sa pamamagitan nito, ang mga tao noong una ay tumanggap ng patotoo. Ang maganda rito guys, dito sa sumulat nitong aklat ng Hebreo, ang ginawa niya, binalikan niya yung mga sinaunang tao na nanampalataya. Okay? Kaya maganda, meron tayong magiging example. Sa pananampalataya ay nauunawaan natin na ang mga sanlibutan ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos, anupat ang mga bagay na nakikita ay nagmula sa mga bagay na hindi nakikita. Ang isang believer, naniniwala siya na ang sanlibutan ay nalikha mula sa wala. Okay? So para daw mapatunayan na yung mga bagay na nakikita natin ngayon, ang pinagmulan nun, yung hindi natin nakikita. So parang ganito lang, ang basic lang. Ang creator ng mundo, hindi mo mapupuntahan sa SM or hindi mo mapupuntahan sa Malacanang para makita mo, ay kayo po pala ang gumawa ng mundo. Hindi, wala ka talagang mapupuntahang offices or wala ka mapupuntang agency na magpe-present sa'yo, ito yung lumikha. Unlike nung mga phone natin, mga gadgets natin, alam natin kung sino ang mga gumawa niyan kasi mapipinpoint natin kung saan sila na manufacture. Pero yung creator no ng buong sanlibutan hindi nakikita. Kaya nga faith no. So yan, naiintindihan natin yung faith. Tapos nag-umpisa na siyang magpaalala ng mga Bible characters. Sa pananampalataya, si Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain. Guys, kung naka-attend kayo ng mga previous na sessions natin, di ba napag-usapan na natin yan, si Abel tsaka si Cain, di ba sila yung unang magkapatid, no? Anak ni Adan at ni Eva. At pareho silang naghandog sa Diyos, pero yung handog ni Abel ay kinalugdan ng Diyos, pero yung handog ni Cain hindi. Guys, dahil pala yun sa pananampalataya. Sa pamamagitan nito, siya'y pinuri bilang matuwid at ang Diyos ang nagpapatotoo sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanyang mga kaloob. Patay na siya, gayon may nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Verse 5, another character guys. Ito, di pa natin ito napag-uusapan sa mga previous sessions natin. Sa pananampalataya, si Enoch, guys. Sana matandaan nyo to, si Enoch. Bakit? Guys, siya yung first, no? Kaya basahin natin. Si Enoch ay dinalang paitaas, pat hindi na niya naranasan ang kamatayan. Guys, kung naririnig nyo na yung term na rapture, no? Na it is a very significant event in the future na ang mga nag-aantay sa Diyos, yung mga hindi makakaranas ng kamatayan ay ira-rapture ng Panginoon na pinaniniwalaan natin na one time
bago magunaw ang buong mundo ay kukunin tayo ng Panginoon. Kaya nga, marami daw, sabi sa Bible, may mga hindi na makakaranas ng kamatayan, pero kukunin na sila ng Panginoon. Guys, si Enoch yung unang-unang taong nakaranas nun. Okay? Dalawa lang sila sa Biblia na nakaranas na hindi na namatay kasi kinuha sila ng Panginoon. At yun nga, si Enoch ang unang-una. Hindi na siya natagpuan. Ito lang yun, no? Sapagkat siya'y kinuha ng Diyos. Bakit? Sapagkat bago siya dinalang paitaas, pinatotohanan ng Diyos, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa Kanya. Bakit siya kinuha? Ay bless na bless ang Panginoon sa Kanya. Last verse. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Okay, bakit lugod na lugod ang Diyos kay Enoch? Kaya na-rapture siya? Kasi nga may pananampalataya siya. 'Di ba? Sabi ulitin ko do sa last part ng verse 5. Pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Ngayon, bakit siya nalugod? Sabi sa verse 6, kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. So si Enoch, kung wala siyang faith, hindi naman siya kalulugdan ng Diyos eh. Ngayon, pero dahil may faith siya, kinalugdan siya ng Diyos sapagkat ito pa, guys kadugtong to ng kay Enoch. So si Enoch ang tinutukoy dito sapagkat ang sino mang lumalapit sa kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa kanya. Okay guys, punta na tayo dun sa ating binasa. Diyan sa verse 6 ang hihimayin natin. Okay, yung verse 6, sabi doon, babasahin natin sa English guys sa King James Version para mas malapit tayo sa original. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Bisan parang pag binabasa lang natin, okay, ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na di nakikita. Tama ba? Yung faith sa Greek word ay pistis, meaning persuasion. That is credence, moral conviction. Okay guys, yung pananampalataya na meron tayo, kapag sinabi guys na tong word na persuade, merong kumumbikta sa'yo, may humimok. Alam mo yun, yung merong parang nito, may nag-invite sa'yo, may nag-provoke sa'yo, kaya ka nagkaroon ng faith. Ulitin ko faith is persuasion. Dito sa next column, faith is substance. Ang substance, guys, di ba minsan ginagamit natin yung substance parang kapag maggagawa ka ng mixture ng chemical, di ba parang ingredient siya, substance. So yun daw yung faith ay yung persuasion is substance of the dito sa kabilang column, substance of the things hoped for. Okay guys, yung substance naman sa Greek word is hypostasis, meaning setting under. Guys, imagine niyo yung kapag halimbawa kapag meron kang aabutin na mataas, 'di ba ang gagawin mo, kukuha ka ng upuan, something na matibay na pwede kang tumuntong para maabot mo yung gusto mong abutin. Guys, yun yung ibig sabihin sa original word nung substance. Sumusuport siya. So yung daw faith natin is substance or siya yung sumusuport dun sa mga bagay na inaasahan natin. Etong things hoped for, hindi yan nakikita. Pero kahit hindi mo siya nakikita, meron siyang support eh. Yun yung substance at yun yung faith. Okay, mamaya, mas maiintindihan nyo to guys kapag nagtuloy-tuloy tayo. Ano pa yung isa? Faith daw is evidence. Evidence siya ng things not seen. Okay, yung mga bagay na hindi nakikita, anong ebidensya nun? Hindi nga nakikita. Wala nga tayong makikita. Guys, yun nga yung faith eh. Yung evidence naman guys, sa Greek word is elegchos, meaning proof or conviction. Anumang relationship na meron tayo sa Panginoon, hindi tayo yung nag-start ng relationship natin sa Lord. Hindi rin tayo ang nag-start magkaroon ng faith sa Panginoon. Tingnan nyo yung faith is persuasion. Ibig sabihin, may isang entity
entity, hindi mo siya nakikita. May isang element, hindi mo siya nakikita, na nag-persuade sa'yo, kaya ka nanampalataya sa kanya kahit hindi mo siya nakikita. Sa pamamagitan ng pananampalataya, naiintindihan daw natin na ang sanlibutan ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos para daw matiyak natin na yung mga bagay na nakikita ay mula sa hindi nakikita. Ngayon, okay, if the world, etong sanlibutan, guys, di ba nakikita natin yan, is created by God's word, yung hindi nakikita, okay? Ang lumikha dun sa nakikita ay yung hindi nakikita. Di ba? Ang weird, no? And that is faith nga eh. Then, faith, substance, yung faith nga natin is the substance and evidence is produced by persuasion of an eternal being, which is God. Ito, 2 Korinto chapter 4 verse 15. Sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Okay, ang Diyos hindi natin nakikita. Pero, guys, bakit ka nanampalataya? Bakit ka naniniwala na may Diyos? Kasi nga hindi siya faith, guys, kapag nagbe-base ka sa nakikita mo. Our faith is not our own, but our faith is produced by an unseen and permanent source. Bakit ka nanampalataya? Kasi may nag-share sa akin. Kahit mag-share sa sayo, kung hindi ka pinersuade, kung hindi ka kinonvict, no, ng Panginoon, hindi ka rin magiging believer. Kaya ka naging believer kasi may kumilos sa'yo. At ang kumilos sa'yo, hindi yung nakikita. Ang Diyos na hindi nakikita. Parang ganito, Rael, naniniwala ka ba sa Diyos? May nagtanong sa akin, oo, patunayan mo nga sa akin na may Diyos. Totoo ang Diyos kasi may faith ako eh. Nagkaroon ako ng faith dahil sa Kanya. At yung faith daw natin, yung proof, yung faith natin, yung substance, yung faith natin, yung evidence ng mga bagay na hindi natin nakikita. Ulitin ko, hindi ka nagkaroon ng faith nang hindi ka kinonvict, nang hindi ka pinersuade ng ating Panginoon. Okay? Guys, walang taong naghanap sa Diyos. Ang totoo, ang Diyos ang kumatok sa puso ng bawat tao. Kaya tayo nagkaroon ng pananampalataya. Okay? Kaya guys, tingnan nyo ito, napakagandang verse. And this, maybe it will talk about nitong mga sinasabi ko na sa inyo. Sabi sa Hebrews 12:2, looking unto Jesus, guys, the author and finisher of our faith. Oh, di ba? Sino daw si Jesus Christ? The author. Ano ibig sabihin ng author? Siya yung pinagmulan ng ating mga pananampalataya. Hindi ka naging believer, hindi ka nagkaroon ng faith, hindi ka naging tagasunod ni Jesus Christ, malibang si Jesus Christ ang unang kumilos sa'yo. So ito yung arguments natin. Napag-usapan nga natin, okay, ang hindi mananampalataya doon na tinutukoy ay yung talagang hindi naniniwala sa Diyos, hindi talaga naniniwala kay Jesus Christ. Guys, tignan nyo kahit tanungin mo yung kapitbahay mong nagsusugal ngayon, tanungin mo siya, o kahit puntahan mo yung mga lasinggero doon sa kanto ninyo, mamaya tanungin mo kung naniniwala sila sa Diyos, ay halos lahat sa kanila baka sabihin nila, abay, naniniwala ako sa Diyos. Okay, so ngayon, tanong, sino pa yung iiwasan natin? Hindi lahat pala pwede nating samahan, no? So ito yung mga arguments na pwede natin talagang ma-encounter. So maraming mananampalataya. Kasi marami naman talaga ang naniniwala sa Diyos. So mananampalataya rin yung hindi sumisimba kasi naniniwala naman talaga sila sa Diyos. So guys, pinag-uusapan natin ngayon ay sino yung mga hindi mananampalataya. Ngayon, ang para masagot natin, sino muna yung mga mananampalataya? Okay, what is a believer? Sabi sa Hebrews 11:6, nabasa na natin yun, ano? Sabi sa Hebrews 10:38, ngunit ang aking matuwid na lingkod ay mabubuhay sa pananampalataya. Guys, mula dito sa mga verses na to, papakita ko makikita nyo guys itong mga word na to. Lumalapit, humahanap,
mabubuhay. Guys, tingnan nyo ito yung mga bagay na makikita natin, okay, so ang isang believer na pinersuade ng Diyos, ang isang believer na kinonvict ng Diyos para magkaroon siya ng faith, ay, meron pala siyang ginagawa. Parang ganito, pag naging believer siya, may manifestation. Hihimay-himayin natin yung mga verses na binasa natin. Meron ka mababasa kagaya ng lumalapit, humahanap, mabubuhay sa pananampalataya. Wait, it is an action. Diba? Guys, ito yung gusto kong sabihin sa inyo. Ang isang believer, para ma-identify natin yung hindi mananampalataya, yung unbeliever, may manifestation. Ang isang believer. Okay? So ngayon guys wag muna natin pag-usapan yung mga unbelievers. Pag-usapan muna natin tayong mga believers. At mag-self-check din tayo. Wait lang, believer ba talaga ako? Mananampalataya ba talaga ako? Okay, isa-isahin natin yan Guys, what is a believer? Sabi din sa Hebrews 11 verse 6, at kung walang pananampalataya, hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Yung B, as in yung second part, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumasampalatayang may Diyos. Naniniwala siya na may Diyos. Okay, lahat tayo Lahat tayo. Naniniwala tayo may Diyos. Sabi ko sa inyo, kahit dun sa labas, i-check mo na, ay okay, edi check, believer. Okay, wait, there's more. Basahin pa natin yung iba pang part ng ating binabasa. Okay? At kung walang pananampalataya, hindi maaaring kalugdan ng Diyos sapagkat ang sino mang, ito do yung may pananampalataya, ang sino mang lumalapit sa Kanya. Ang isang believer naniniwalang may Diyos, okay? So, given na yan, lahat tayo makaka-check. Pero yung believer daw ay lumalapit sa Diyos. Okay, ano ba yung mga basic na ginagawa ng isang taong lumalapit sa Panginoon? Siyempre, kaya siya lumalapit, nananalangin siya sa Diyos. Umaasa siya sa Diyos. Guys, naalala ko noon, may kwento yung tatay ko nung isang nag-preach siya. Nakasakay siya sa barko, tapos dumaan yung malakas na bagyo. Sabi niya sa Diyos, Panginoon, sabi niya ganun, alam mo na hindi kita ginambala kailanman. Never ako nakiusap sa'yo. Pero ngayon lang ako makikiusap sa'yo. Iligtas mo ko. Pagkatapos nito, hindi na ulit kita gagambalain. Okay, guys meron siyang faith, naniniwala siya sa Diyos, pero naniniwala siya na yung pagtawag sa Panginoon ay panggagambala sa Panginoon. Okay? So ang isang believer ay nakikita niya yung necessity ng paglapit sa Panginoon, ng pananalangin at umaasa sa Panginoon. Okay, guys, kung ito ay hindi nature sa iyo, kung ang paglapit sa Panginoon ay hindi mo nature, o kaya lumalapit at nagpe-pray ka lang kapag may reminder ay, nako, o nga pala, magpe-pray, at hindi pa siya nature sa iyo, ayan, are you a true believer? Okay, binabasa lang natin yun nandun sa sa Bible Sahin natin sabi rito, ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Hinahanap ang Diyos. Okay guys, tanungin natin, hinahanap yung di nakikita? Bakit ang isang tao maghahanap nung hindi naman niya talaga makikita? Isang totoong believer ng Panginoon na binigyan ng pananampalataya ng Panginoon, yes, hindi nakikita ang Diyos, pero guys, merong character siya, meron siyang initiative na maghanap sa Panginoon. So bakit hinahanap yung Diyos na hindi nakikita? Kasi interesado yung taong yun, yung believer ay interesadong lumalim ang pagkakilala niya sa Diyos. Hindi nga siya nakikita Kaya nga interesado siya na, ano ba ang gusto mo? Sino ka ba? Ano ba ang mga kaya mong gawin? Kaya hinahanap niya siya. Gets you guys? Yung hipaghahanap sa Panginoon, it is showing the importance of God in our life. Pag ito yung laman ng puso mo, dahil believer ka ng Panginoon, ipinapakita mo kasi na importante ang Diyos sa buhay mo kahit hindi mo siya nakikita. At guys, yung paghahanap sa Diyos ng isang believer,
yung manifestation ng isang believer na hinahanap ang Diyos, guys, kasi inaalam niya yung kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Ang totoong believer, guys, hindi pili ng pili, hindi plano ng plano, hindi kuha ng gusto o punta ng punta saan man niyang gustuhin. Guys, ang isang believer, nagtatanong yan sa Lord, Lord, kalooban mo ba to? Lord, gusto mo ba to? O we just do our thing. Ipinapaalam na lang natin sa Panginoon, Panginoon na mag-aano ko, ibigay mo, i-provide mo to without asking the Lord, Lord, gusto mo ba to para sa akin? Ano po yung gusto mo, Panginoon? Okay, sa Hebrews chapter 11 verse 4, sa pananampalataya, si Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain. Di ba? Napag-aralan natin yan, si Abel. Kaya pala siya, guys, naghandog dahil meron siyang faith. Mababasa natin yan yung kanyang ginawa na paghahandog sa Genesis chapter 4 verse 4. So mula dun sa ginawa ni Abel na binanggit dun sa Hebrews chapter 11 verse 4, ano ba ang isang believer pa? Ang isang believer ay sumasamba o naghahandog sa Diyos. Ang isang believer, guys, alam niya kung paano mag-give back sa Diyos. Okay, naniniwala siya na yung lahat ng nakikita ko ay galing sa Diyos na hindi nakikita. Ngayon, imagine niyo mo na na-enjoy natin ng lahat ng bagay na to. At ang isang believer, guys, hindi niya kinalilimutan yung source ng lahat ng meron siya. And guys, yung ginawa ni Abel bilang act of his faith ay isang manifestation na isang totoong believer. Ano yon? Yung sumasamba siya at naghahandog sa Diyos. Yung pagsamba natin, yung paghahandog natin sa Diyos ay it is our response of whatever level of understanding we have about God. Kung ano yung level ng relationship mo sa Panginoon, meron kang response doon. 'Di ba kaya yung iba kumakanta, umaawit, meron silang mga act of services, nagmi-minister sila, may ginagawa sila for the glory of God. Why? Ito nga yung pag-give back nila sa Panginoon eh. Diba? Kasi yung pananampalataya bilang believer, nagre-respond yung kanilang relationship sa Panginoon. We offer things for God's glory. Kaya guys, meron pa mga believers na grabe pag nagbigay. As in, walang kapalit. Kapag nagbigay sila, basta ginawa nila to para sa Panginoon. And guys, that is one of the manifestations ng isang believer. Yes, hindi na tayo naghahandog ng mga hayop na papatayin, pero ang ino-offer na natin, guys, yung ating mga buhay. A true believer is the one who offer his or her life. At yung buhay na yon is the way ng pamumuhay na nakakalugod sa Panginoon. Sabi sa Romans chapter 12:1, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. That is your true and proper worship. Kaya guys, kung meron kang kasalanan na iniiwasan at pinipigilan mong magkasala, that is worship. Yan ay pagsamba at paghahandog sa Diyos. Why? Kasi yan daw yung proper worship. Yung inihahandog mo yung iyong sarili na kalugod-lugod sa Panginoon. Again, let's ask ourselves, are we a true believer? Isa pa, no, si Enoch, nabasa natin si Enoch sa Hebrews 11 verse 5. Guys, ito lang yung account ni Enoch ha. Guys, hindi siya kagaya nila David na ang haba-haba ng kwento. Guys, napakasimple lang nung kwento ni Enoch. Guys, babasahin ko sa inyo sa Genesis chapter 5, 20 to 24. Yan lang kaikli yung buhay niya. Ito lang yung pagpapakilala kay Enoch. Lumakad si Enoch na kasama ng Diyos. Hay, paano mo guys, para natin to i-illustrate na ano kaya ginagawa ni Enoch? Lumalakad na kasama ng Diyos. Alam natin guys na hindi ito yung literal na lumalakad siya kasama ang Diyos. Kasi ang Diyos dito hindi na nakikita. Okay? Guys, tingnan nyo, sa verse
24, lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at hindi na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos. At dun sa binasa natin sa verse 5, siya'y nagpatunay na na ang Diyos ay lugod na lugod na lugod sa kanya. So guys, ang isang totoong believer, lumalakad kasama ang Diyos. My gosh. Guys, pag ba tayo ay lumakad, kapag ba tayo ay kasama ang ibang tao, nakikita kaya ang Diyos sa atin, no? Si Lord kaya ay namamagnify through our life. Christian to, di ba? Ay, may nakikita talaga, may evidence. Guys, nung panahon nila, walang preacher, walang prophet, wala pang sistema ng pagsamba, wala pang religion. Guys, wala pang religion. Hindi na nakikita ang Diyos. Hindi kagaya ni Eva at Adan na kinakausap sila ng Diyos. Nung panahon nila, Enoch, wala na. Pero guys, naniniwala ako, ano yung ginawa ni Enoch? Naniniwala ako na kahit wala siyang kasama, kahit walang nagli-lead or nagme-mentor sa kanya, kahit walang nakakakita sa kanya, guys, ginagawa niya na yung unang 4 na nabanggit natin. Ano yun? Naniniwala na may Diyos, lumalapit sa Diyos, hinahanap ang Diyos, at siya'y sumasamba at naghahandog sa Diyos. Kaya nga guys, sabi dun sa binasa natin, He has commended as one who pleased God. Kaya siya na-rapture. Guys, kaya pag-usapan natin. So kung merong tayong inaasahan na rapture, no? At sinasabi natin na makakasama kaya ako sa rapture. Guys, binabasa natin yung katangian ng mga ira-rapture ng Panginoon. Amen? At bunga to ng pananampalataya. Okay? And lastly guys, sabi sa Jeremiah chapter 17 verse 7, mapalad ang taong nagtitiwala. Magkatunog doon, naniniwala, nagtitiwala. Mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Guys, wala doon sa Hebrews chapter 11 pero gusto ko siyang idagdag dahil marami sa verses sa Bible na magpapatunay na ang isang believer ay nagtitiwala sa Diyos. Guys, iba yan nagtitiwala o naniniwala lang. Yes, marami talagang naniniwala sa Diyos pero ang totoo, hindi naman lahat nagtitiwala sa Diyos Nagtitiwala. Sasabihin nila, ay nagtitiwala ako. Pero bakit nag-aalala tayo sa mga bagay-bagay? Diba? Ouch! Tayo yun. Including me yun. Akala ko ba nagtitiwala ka sa Diyos? Akala ko ba yung pag-asa mo ay sa Diyos? Bakit nag-aalala ka? Sabi sa Lucas chapter 12, verse 29 to 30. At huwag ninyong laging hanapin kung ano ang inyong kakainin. Naku, tayo yan. Kung ano ang inyong kakapihin. Hindi pala, iinumin. At huwag kayong mabalisa. Sapagkat ang mga bagay nito ang siyang hinahanap ng lahat ng mga ng mga bansa sa sanlibutan. Unbelievers yan, guys. At nalalaman ng inyong Ama na kailangan nyo ang mga bagay na to. Okay guys, naniniwala lang ba tayo sa Diyos? Pero baka hindi naman tayo nagtitiwala sa Kanya na yung mga hinahanap din ng mga unbelievers na hinahanap din natin, alam ng tatay natin sa heaven na kailangan natin ang mga bagay na to. Pero bakit minsan nawawalan tayo ng pag-asa na parang pababayaan tayo ng Panginoon? Okay? So ang true believer ay nagtitiwala sa Panginoon. Kasi ang kalaban guys ng faith, hindi doubts. Ang kalaban talaga, ang opposite ng faith ay sight, paningin. Sabi sa Corinthians chapter 5 verse 7, sapagkat kami ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, anong opposite niya? Hindi sa pamamagitan ng paningin. Guys, alam niyo kung bakit mahirap magtiwala sa panahon ngayon? Ang dami kasi natin ng nakikita. Ang dami ng influences talaga natin. Ang dami na talagang, ang dami ng bagong standard sa buhay talaga natin na dahil nakikita natin sila. Guys, magbibigyan ng isang example. Nag-aalala tayo kasi nagko-compute tayo.
Ito lang kasi yung sahod ko eh. Kaya ito lang ang aabutin nito. Ito lang kasi yung talino na meron ako. Ito lang talaga yung meron ako. Ito lang kasi yung kakayanan ng pamilya namin. Kaya hanggang dito lang ako. Guys, God is beyond what we see. Yan, nag-aalala tayo kasi nagme-measure tayo. At guys, minsan ang sinusukat natin yung sarili nating kabutihan. Sinusukat natin yung sarili natin. Hindi ako hindi kasi ako siguro tutugunin ng Panginoon sa mga prayers ko kasi hindi naman ako kasing active nila. Hindi naman ako pala simba kasi kaya talagang baka hindi talaga ako priority ng ating Panginoon. Ayan tayo eh. Meron kang kasing mine-measure eh. Ano mine-measure mo? Yung credential mo. Pero ulitin ko, ang true believer, nagtitiwala sa Diyos. Hindi nagtitiwala sa sarili niya. A believer is not having a perfect and obedient life. Hindi ko sinasabi guys na pag ang believer lang pala yung mga perfect na obedient. No. A believer is not having a perfect and obedient life, but a life of change and progress. Wala talagang perfect na believer. Pero kapag believer ka guys, kapag talagang meron kang totoong faith, yung persuaded ka ng Panginoon, at hinahakbangan mo yung persuasion ng Panginoon, yung convictions ng Lord. Kasi guys, kapag ikaw ay may faith, continuous yung conviction sa ng Panginoon. Anak, hanapin mo ko. Anak, tumawag ka sa akin. Anak, magtiwala ka sa akin. Guys, yung response natin doon, nagkakaroon siya ng manifestation. Ulitin ko, a believer is not having a perfect and obedient life, but a life of change and progress. Sabi sa Hebrews 12:2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan, no, at kabuuan. Ibig sabihin, hindi lang siya nag-start, tatapusin niya yung pananampalataya. Sabi guys sa English, the author and finisher, di ba binasa natin kanina? Ibig sabihin guys, kapag sinimulan niya yung faith mo, maybe nag-start siya sa maliit, pero mag-uunlad yun. Ipaprocess yun ng Panginoon hanggang sa maabot natin yung kabuuan ng pananampalataya na gusto ng Panginoon na magkaroon tayo. And guys, sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, yes, kasi meron siyang faith, at naging believer siya ng Panginoon, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ulitin natin guys yung mga binanggit natin. What is a believer? Sino ba ang mga mananampalataya? I-recap lang natin yung ating mga napag-usapan. Naniniwalang may Diyos. Check. Lumalapit sa Diyos. Check. Hinahanap ang Diyos. O kayo na mag-check guys. Are you still looking for God? Are you still longing na mas makilala pa siya ng lubos sa buhay natin? Sumasamba at naghahandog sa Diyos. Are we giving back sa Panginoon? Gumagawa ba tayo? Nagsisikap ba tayo na makabawi tayo sa Panginoon? Hindi natin siya kayang bayaran, but it is a response ng iyong relationship sa Panginoon. Lumalakad ba tayo nakasama ng Diyos? Nakikita na rin ba ang Panginoon sa buhay natin? At guys, nagtitiwala ba tayo sa Diyos? Are we warrior or warriors? Kasi kung ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, you are not warrior anymore. You are a warrior. Amen? Dahil nagtitiwala tayo sa Panginoon.